Yung nakalagay sa 1 Thessalonians chapter 4, please, chapter 4, verse 13 up to verse 18. Dito ako magwawakas. Ito nilagay ng Diyos kagabi sa akin puso. Sabihin mo yung pinakagusto ng asawa mo sa kanyang puso. Nung marinig ng mga tao na may pag-asa. May pag-asa ang tao kay Jesus Christ. Sa gitna ng pandemic, coronavirus disease, spreading all over the world, mga leaders ng mga bansa, ng gobyerno, nasa state of confusion. Hindi malaman ang gagawin. Christ is the answer. Basahin natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 up to verse 18. Everybody read. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself, the Lord Jesus Christ himself, will descend from heaven. Mula doon sa kanang kamay ng Diyos Ama, bigla siyang bababa from heaven. From heaven with a shout, malakas na sigaw, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Ito ang pagkabuhay na maguli ng mga naunang namatay na may pananampalatayang tunay kay Kristo. Mula nung panahon ni Adan at ni Eva hanggang ngayon, kasama na dyan ang mga apostoles, ang mga apostles, ang mga disciples ni Jesus during his earthly ministry, mabubuhay na maguli. Yung kanilang espiritu at kaluluwa sa langit, bababa sa lupa, yung katawan nilang panlupa na naging abo. Mahirap intindihin to, pero yan ang mystery, yan ang mysterious, awesome miracle power ng Diyos. Biglang-bigla, magkakaroon yung spirit at kaluluwa ng mga naunang namatay ng glorified body. Ano yung glorified body? Incorruptible body, sabi ng 1 Corinthians chapter 15. Ano yun? Katulad ng katawan ni Jesus. Nung siya magkaroon ng resurrection, matapos siyang ilibing ng 3 araw na buhay na maguli, tumatagos sa dinding yung kanyang katawan. Walang dugo, buto at laman. Solid. Yun ang tinatawag na katawang panlangit. At biglang-bigla, yung mga namatay na nauna, kasama ng aking ama't ina, kasama yung 3 kong kapatid, yung mga nauna ng mga mahal ko sa buhay, na may tunay na pananampalataya sa Panginoon, biglang mabubuhay kasama ng lahat ng mga mananampalatayang nauna nang namatay sa buong mundo, biglang-biglang mabubuhay na maguli. Kakatagpuin si Jesus doon sa clouds. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. The dead in Christ will rise first. Kasama ang mahal-mahal kong adorasyon, will rise first. Verse 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ito yung sinatawag sa Christendom na grand reunion in the air. Then we who are alive and remain shall be caught up together. Yung caught up, yon ang ibig sabihin ng rapture of the church. Caught up together
with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, we shall always be with the Lord. Ano sabi ng verse 18? Therefore, comfort one another with His words. Ito po ang gusto kong iwanan sa inyo. Namimigati tayo, nalulungkot tayo. Siyempre, number one, ako po at ang aking mga anak. Pati mga apo ko, bata pa, nagluluksa na. This is reality anyway. Pero may blessed hope. Ano yung blessed hope? Yung rapture of the church. Caught up together. Pagtunog ng trompeta ng Panginoon. Pagsang sigaw, voice of the archangel, biglang-bigla, nasa trono ng kalangitan si Jesus, bababa siya sa alapaap, clouds, bababa. Hindi sa lupa, sa clouds. At doon magmi-meet ang unang mga namatay na may tunay na pananampalataya at naglingkod sa Diyos na buhay. At tayong buhay pa, hindi na tayo mamamatay pag namatay yung oras na yon. We'll be caught up together with them in the clouds. Rapture tayo. At muli kong makikita ang aking mahal na may bahay, ang aking magulang, aking mga kapatid, yung mga nauna ng pastor ng JIL na umuwi na, sila Ruding, marami yan, di ba? Makikita natin, magkikita-kita tayo sa grand reunion in the air. Pagkatapos noon, dadalhin tayo ni Jesus sa third heaven. Pag pinag-aralan natin ang Revelation, the entire book of Revelation and the book of Daniel and other scriptures related to the second coming of Jesus, dadalhin tayo ng Panginoon dun sa third heaven. Magme-merry-making tayo ng 7 years. The first 3.5 years is the judgment seat of Christ. Magbibigay siya ng mga crowns, mga rewards sa mga taong naglingkod sa Kanya ng buong katapatan. At pagkatapos the next 3.5 years, the marriage supper of the Lamb. Magkakaroon ng napakalaking piging. Ikakasal si Kristo Jesus sa glorious Radiant Church. Habang nagme-merry-making tayo sa kalangitan, nagsisimula na ang 7 years Great Tribulations sa lupa. Yung mga may iwan sa rapture ay dadanas ng 7 taong dakilang kapighatian sa ilalim ni Antikristo. Alam niyo ba, pag-aralan niyo mabuti, pag pinag-aralan niyo eschatology, the study of the last things, itong nangyayari ngayon, pandemic, coronavirus, na kumakalat na ngayon sa buong mundo, nagkakaroon ng lockdown ang mga syudad, ang mga bansa. Pag ito'y nagpatuloy pa, this will cause the utter collapse of economy all over the world. At alam natin kung pinag-aralan natin si Antikristo, susulpod si Antikristo bilang Superman, the man of hope, the man who gives hope, the man of peace. Magbibigay siya ng solusyon sa buong mundo. Tatanggapin siya ng mga tao sapagat merong worldwide panic, worldwide chaos, worldwide disasters, calamities, famine, food shortage. Pagdating ni Antichrist, tatanggapin siya. Hindi nila alam si Antichrist siya. Siyang Satan incarnate. At kailangan matatakan tayo ng kanyang tatak, the mark of the beast, sa kamay o dito sa noo, para makabili tayo sa mga supermarket, sa mga mall ng pagkain. Pero pag nagpatatak ka, mortgage ng kaluluwa mo sa impyerno magpakailanman. Pag hindi ka nagpatatak, katulad ng gagawin ng iba nakalagay sa Revelation, lalaban sila, magpapaputol sila ng ulo, because that is the price of salvation at that time. Today, the price of salvation is free. For by grace you are saved through faith. It is God's gift. Not of your works, not of yourselves, it is God's gift. Not of your works, lest anyone should boast. Libre ang salvation ngayong oras na ito. Bago mag-rapture, libre.
Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon at Diyos ng iyong buhay, ililista ang pangalan mo sa registration book ng langit. Buburahin ang pangalan mo sa registration book ng impyerno, so to speak. Ito ang rapture of the church. Ito ang blessed hope. Ako sa pakiramdam ko ho, itong generation natin, hindi matatapos to. Dito magkakaroon ng second coming si Jesus. Pero tandaan niyo, bago magkaroon ng second coming, yung literal second coming, magkakaroon muna ng rapture of the church. After 7 years ng merrymaking sa langit, 7 years ng 7 taong dakilang kapigatian na gusto nang mamatay ng mga tao sa mundo, hindi mamatay-matay sa hirap, bababa si Jesus Christ, kasama tayong lahat, nakasama sa rapture. Bababa siya kasamang army of God worldwide mula sa langit. Glorified na ang body natin. Iba ang body natin sa mga katawan ng mga taong pamumunuan ni Jesus Christ, ang millennial reign, 1,000 years of administration of worlds, of global government. Ang seat of power ni Jesus nasa Jerusalem. Kaya matalino itong presidente ng Amerika na ilipat na agad ang embassy ng Amerika sa Jerusalem na pinangako ng unang mga presidente ng unang panahon ng Amerika, but they failed. Gusto siguro ni Trump, natutuhan niya siguro sa kanyang mga Bible study sa Amerika, kapitbahay niya ang seat of power ni Jesus pagdating ng millennial reign. Anyway, ito'y pinapaalala ko lang sa inyo, sapagat ang message ng Diyos sa puso ko, nag-confirm nang mapakinggan ko ang ilang mga great preachers of God for the last few months. Ang emphasis ngayon ng message, prepare for your eternity. Prepare for your eternity. Do not hook by materialism. Do not be hooked by love for fame, for glory, for money, for earthly honors. Prepare for eternity. Itong nangyayaring pandemic, coronavirus, this could be one of the last signs of the second coming of the Lord. It can come like a thief in the night. Sabi ng Bible, like a thief in the night, parang magnanakaw. Kaya iba na yung handa tayo. Kung ngayong gabi mag-rapture, praise God. Come quickly. Pero tinitiyak ko sa inyo, sinabi ng Diyos, yung mga Kristiyanong full of spot, wrinkles and blemish, bagamat na born again, they will be left behind. Ephesians chapter 5 verse 27, ang ikakasal lamang kay Jesus as a groom is the church without spot, without wrinkle, without blemish. It dawned on me, kaya nagbabanggaan ang mga theologians. Merong pre-trib, mid-trib, post-trib, kaya nagbabanggaan. Kasi merong mga Kristiyanong magsasuffer ng tribulations. Pero makakahabol sa salvation dahil magpapaputol ng ulo. Bakit magpapaputol ng ulo? Alam nila yun eh. Nung hindi pa dumarating ang rapture, napag-aralan nila yun sa eschatology, sa study of the last things. Kaya ho, ang pinakamahalaga, prepare for eternity. At kung dumating ang rapture na parang magnanakaw, hindi natin alam kung kailan siguradong muli nating makakamayan at mayayakap ang ating mga mahal sa buhay na nauna nang umuwi sa langit. Lalo na ang mahal na mahal naming Sister Dory. Amen? Praise the Lord. Narinig ng aking mahal na may bahay. She is irreplaceable, indispensable sa aking buhay at sa aming pamilya. And our love for her is beyond the boundary of eternity, second to our love for God and the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Tumayo tayong lahat sandali. Bibigyan ko lang ng pagkakataon ang di mabilang na sumusubaybay sa live stream na ito. Maraming nagpasalamat sa akin gabi-gabi in different countries of the world para raw silang handito rin sa ating tinatawag na
burol ng labi ni Sister Dory. Ika-6 na kagabi at ngayon ay 7th day ng kanyang kamatayan. Sa 7th day, number of God, ihatid natin ang kanyang labi sa huling hantungan. Ang daming nalulungkot, di mabilang ng mga GIL people sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, tinamaan ng, naging biktima ng lockdown policy. Sa iba-ibang bansa, ganun din. Pero alam ng Diyos ang puso ninyo. Your prayer for the loved ones of Sister Dory, for the family, is more than enough. Kayong mga namimigati, alam kayo, kilala kayo ni Sister Dory, kilala, of course, kayo ng ating Panginoon. Sa oras na ito, yumukulang tayo sandali. Maging kayong sumusubaybay sa television program na ito, o sa live stream na ito, sa 4 na sulok ng daigdig, ang mensahe po na in-inspire ng Diyos sa puso ko kagabi. When I prayed, Lord, what would be my last message before carrying the remains of Sister Dory to the cemetery? Ang sabi ng Lord sa akin, you share what is closest to the heart of Sister Dory. Ang closest sa puso niya is not to please the eyes of men. Ang closest sa puso niya, to please the eyes of God, to please the heart of God, to remind the people of the gospel of love and salvation of Jesus. Yumuko lang tayo sa sandali. Pwede bang para lalong matuwa si Sister Dory? I believe she belongs to the heavenly witnesses in the book of Hebrews. Heavenly witnesses, nakatingin siya sa atin. Natutuwa siya sapagkat ang kanyang naging kamatayan ay naging pintuan upang maraming taong makarinig ng salita ng Diyos, makarinig ng pure gospel of love and salvation of Jesus. Yon ang kaligayahan hindi kayang bilhin ng salapi. Pwede ba, habang tayo nakayukot nakapikit, ipakita natin kay Sister Dory, who is one of the heavenly witnesses now, and also ipakita natin higit sa lahat sa ating Panginoong Jesus na nagsakripisyo ng buhay sa krus ng Kalbaryo. God commended or demonstrated His love for you and me, that when we were yet sinners, Christ Jesus died for us. Romans chapter 5, verse 8. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. At sa John 1:12, anong sabi ron? But as many as received Jesus, to them gave He the right to become children of God, even to those who believe it on His name. Immigration paper, as citizens of heaven, are to be delivered to you and me once we receive Jesus, not religion, but Jesus Christ as our Savior, personal Savior and Redeemer, and Lord and God of our life. Taas lang natin sandali ang ating kamay sa langit. Makita tayo ni Sister Dory at ng Panginoon na hindi natin ikinahiya ang Diyos. Sapagkat ang sabi ni Jesus, ang magmakahiya sa akin sa harap ng tao ay ikahiya ko rin pagdating ng oras ng paghuhukom. Hindi tayo ikinahiya ni Lord Jesus nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Inihalin tulad siya sa mga tulisan at magnanakaw at masasamang tao. Subalit siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang kayo at ako ay maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Sumunod ang lahat sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Lord Jesus, forgive me for all my sins. Cleanse me with your holy blood shed on the cross of Calvary. I believe in my heart you rose up from the dead for our justification. Lord Jesus, forgive me for all my sins. Come into my heart. I surrender my life to you. Be my Savior, be my Lord, and be my God. Fill me with your Holy Spirit. Puspusin mo ko, Panginoong Jesus, ng iyong Espiritu Santo, ng iyong kabanalan, ng iyong katwiran. Tulungan mo akong mabuhay, nagmamahal sa iyo, naglilingkod sa iyo, ng buong katapatan. Salamat po. Ako na lang mananalangin, Panginoon, nananampalataya kung kaming lahat ay naisulat mo na ang aming pangalan sa aklat ng buhay sa langit
sa registration book of life in heaven. Dalangin ko na walang pangalang na mabubura sa nasabing aklat ng buhay sa langit. Manatili kaming nagmamahal sa iyo ng buong katapatan, naglilingkod sa iyo hanggang sa huli ng aming buhay. Kung alin ang mauna, ang kamatayan man ang mauna o ang rapture of the church, whichever comes first, makita mo't madatnan mo kaming tunay na nagmamahal sa iyo ng buong katapatan, naglilingkod sa iyo ng buong katapatan. Bless everyone, Lord. Open the windows of heaven and pour out all heavenly blessings. Pour out all the benefits of Calvary upon their lives. Bless every family represented. Patuloy, Panginoong, kumilos ka. Kahabagan mo ang aming bayan, ang aming bansa. Patawarin mo ang sambayanang Pilipino, ang aming bansa, ang lahing Pilipino sa lahat ng uri ng kasalanan. Lord, tapusin mo po ang sumpa, ang mga sumpang dumarating sa buong mundo, ang mga plagues, famine. Lord, ang iba't ibang uri ng sumpa, lalo na ngayon, ang pandemic, coronavirus disease na kumakalat sa buong mundo. Have mercy on your people. Have mercy on your people. Spare your people, spare your own people, Lord, from this dreaded disease. In Jesus' name, we rebuke this coronavirus disease. We cancel them by the holy blood of Jesus. At sino man ang tinamaan nito, heal them, heal them, heal them, heal them, Lord. And I declare, we declare, by the grace of God, by the stripes of God, by the holy, holy, holy blood of the Lord Jesus Christ shed on the cross of Calvary, your people were redeemed from the curses of sickness and disease. Your people were redeemed from the curse of death. In Jesus' mighty name. Salamat po, Panginoon. Last but not least, basbasan at pagpalain mo ang lahat ng nakiramay, nagpadama ng kanilang pagmamahal sa pamilya namin ni Sister Dory. Ginagalang namin ang iyong desisyon. Itinakda sa lahat ng tao ang mamatay at pagkatapos ay paghukom. Naniniwala kaming itinakda mo ang buhay ng aming mahal na Sister Dory sa age of 73 years old, na pinahiram mo sa kanyang buhay, pinahiram mo sa amin. Noong March 10, binawi mo ang buhay na iyong pinahiram sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ibulong mo sa aming mahal na Sister Dory ano man ang pagkukulang ni Brother Eddie, ng aming buong pamilya. Ano man ang pagkukulang namin sa kanya, patawarin niya kami. Mahal na mahal namin siya. At pagpapatuloy namin ang matapat niyang paglilingkod sa Diyos. Sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin, ministeryong ipinanganak sa impulso, ang Jesus Lord Church Worldwide Ministry, ang Jesus Lord Colleges Foundation, na siya ang tunay na founder. Salamat po, Panginoon. Basbasan at pagpalain mo ang mga nakiramay at nakikiramay pa hanggang sa paghahatid namin ng mga labi ni Sister Dory sa huling hantungan. Patuloy mong bigyan kami ng magandang panahon, an excellent weather. Kontrolin mo ang traffic, kontrolin mo ang MacArthur Highway, kontrolin mo hanggang doon sa pagdating namin sa Cruz Awawa Memorial Garden. Maging matagumpay ang paghatid ng labi ni Sister Dory sa kanyang huling hantungan at patuloy na maramdaman ng lahat ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na pinaglingkuran ni Sister Dory sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos sa magpagpapala na walang katapusan ng Diyos Anak at matamis na pagkikipisan ng Banal na Espiritu'y tunay na maranasan ng lahat. At binabalik na po namin sa iyong lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan. Ikaw lamang ang tunay na dapat purihin. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat po, Brother Eddie, sa